si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Isang kalunos-lunos na trahedya ang sinapit ng higit 50 katao matapos araruhin ng isang bus ang mga sasakyang naghihintay sa Subic Clark Tarlac Expressway o SC-TEX toll gate nitong Mayo 1. Hindi bababa sa 12 tao ang nasawi at 37 pa rito ang sugatan. Para umanong domino effect ang nangyaring insidente kung saan inamin ng bus driver na nakatulog siya at nagising na lamang siya sa banggaan ng sasakyan. Karamihan sa mga naging biktima ng karambola ay galing at papunta sa ng bakasyon nitong Labor Holiday. Isa sa mga survivors ang 2 taong gulang na bata na ngayon ulila na dahil parehong nasawi ang kanyang mga magulang sa insidente. Nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicides ang driver at konduktor ng bus habang suspendido na rin ang operasyon ng bus company nito. Dahil papalapit na ang eleksyon, nakatutok ang Manila Police District sa lungsod upang paigtingin pa ang kaligtasan ng mga botante ngayong darating na halalan. Tunghayan ang aking ulat. Patuloy na nakaantabay ang Manila Police District o MPD para masiguro ang isang ligtas at mapayapang halalan sa lungsod ng Maynila. Kasabay ng kanilang mataas na crime solution efficiency, pinaiigting pa ng kapulisan ang pagbabantay sa mga lugar na tinuturing na areas of concern. Ayon sa MPD, may mga nakalatag ng checkpoints sa mga piling lugar. At may mga partikular na lugar din silang tutok ngayon dahil sa potensyal na election-related violence o tensyon. Ngayon pong darating na eleksyon, nakahanda po tayo dyan, katulad ng binanggit ko sa inyo kanina. Mahigit po 3,000 mga pulis Maynila ang gagamitin natin dyan. Wala pong markadong pula ang kalendaryo ng mga pulis Maynila para po mabantayan ang ating mga kababayan. Pagdating naman sa kaligtasan ng mga botante, tiniyak ng MPD na nasa hustong preparedness level na sila. Wala pang naitatalang seryosong banta at patuloy ang koordinasyon sa mga barangay at COMELEC para sa mas maayos na eleksyon. Bahagi nito kanilang hinihikayat ang publiko na agad makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya sakaling may kahina-hinalang insidente. Maaaring tumawag sa kanilang hotlines o official social media accounts. Samantala, nagpahayag ng pakikiisa si Mayoralty candidate Raymond Bagaching sa kapulisan. Ayon sa kanya, mahalagang magkaisa ang mga kandidato at otoridad upang panatilihin ang katahimikan sa lungsod. Pinasaayos para sa isang maayos at matiwasay na halalan. I feel very safe and very honored that talagang very detailed ang kanilang mga hangarin para sa krimen at para sa halalan at para maging safe ang Kamaynilaan. Sa huli, umaasa ang MPD na sa tulong ng publiko, kandidato at mga opisyal ng lungsod ay may sasakatuparan ang isang halalang tahimik, patas at ligtas para sa lahat. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Naiuwi ng pageant veteran at pambato ng Quezon Province na si Atisa Manalo ang korona ng Miss Universe Philippines 2025 na ginanap nitong Biyernes ng gabi. Matatandaang nadulas pa ang 27-year-old beauty queen sa evening gown competition na tinuturing niyang lesson at naging winning answer sa Q&A portion ng kompetisyon. Una nang naging second runner-up si Atisa sa Miss Universe Philippines 2024 at naging pambato ng bansa sa Miss Cosmo 2024 na nagtapos bilang top 10. Si Atisa ang magre-representa sa Pilipinas para sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa Thailand sa darating na November 21. Ilan sa kinoronahan sa naganap na Miss Universe Philippines ay si Muntinlupa bilang first runner-up, si Niloan Laguna bilang second runner-up, Sultan Kudarat bilang Miss Cosmo Philippines, Cebu City bilang Miss Eco Philippines at Taguig bilang Miss Supranational Philippines. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.